Balitang DMW. Okay, mas magiging abot kamay, maayos at makatao ang serbisyo para sa mga overseas Filipino workers sa Southern Taiwan sa pagbubukas ng bagong Manila Economic Office or ng DMW at sa Kaohsiung. Yes, ito yung MECO MWO. Okay. Yes. Muling pinagtibay ang bagong pasilidad ng pangako ng pamahalaan na protektahan ang karapatan, kapakanan at kagalingan ng mga OFW at kanilang pamilya. Matatagpuan sa ika-11 o 11th floor ng Grand 50 Tower sa Sanmin District. Tampok sa bagong MECO MWO Kaohsiung ang mas maluwag at mas maayos na espasyo, mga counseling room at training at conference room na nakatuon sa pangangailangan ng mga Pilipinong o manggagawang Pilipino. Binigyan din ni MECO Chairperson at Resident Representative Corazon Avicilia Padiernos na ang MWO ay hindi lamang gusali, kundi sagisag ng tapat, makatao at dekalidad na serbisyo publiko ng pamahalaan. Samantala, mas pinahusay na serbisyo at pasilidad ang sasalubong ngayon sa mga OFW sa Singapore matapos ang renovation ng Philippine Embassy sa nasabing bansa. Sa bagong ayos ng embahada, mas komportable na ang mga OFW at kanilang pamilya habang inaasikaso ang kanilang mga dokumento at serbisyo mula sa embahada, Migrant Workers Office, Overseas Workers Welfare Administration, Social Security System at Pag-ibig Fund. Tampok dito ang air-conditioned waiting area, digital queuing system at mas maayos na upuan para sa mas maginhawang karanasan. Ang pagbabagong ito ay patunay ng patuloy na pangako ng pamahalaan na magbigay ng dekalidad na serbisyo at maaliwalas na kapaligiran para sa mga Pilipino sa Singapore. At sa pagpapatuloy ng ating balita, handang-handa na ang mga overseas Filipino workers na makasabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya sa pamamagitan ng Kasanayan Tungo sa Kabuhayan or K2K program. Isang bagong inisyatiba na nag-aalok ng Certified AI or Artificial Intelligence courses para sa mga OFW. Layunin ng programa na palawakin ang digital skills ng mga OFW upang maging mas AI ready at magkaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Bukas ito sa lahat ng OFW na may edad 18. Pwede ka pa rito, Ma'am Of Jel, course, 18 pwede pa tayo lang dyan. kayo, pataas. Mga high school graduate at mas may basic computer skills. Bukas na ang pre-registration hanggang Hulyo 15 or July 15 this month. Limitado ang slots kaya hinihikayat ang mga OFW na agad magparehistro sa kaalaman dmw.gov.ph. Ang K2K program ay patunay ng patuloy na pangako ng Department of Migrant Workers na ihanda ang mga Pilipino sa hinaharap ng digital economy at bigyan sila ng mas matibay na pundasyon para sa mas maunlad na kabuhayan. Sa iba pang balita, 70 overseas Filipino workers at kanilang mga benepisyaryo mula sa iba't ibang bahagi ng Soc-Sargen Region ang nakatanggap ng praktikal na kaalaman sa pinansyal at pangkabuhayan sa isinagawang Financial Awareness Seminar at Small Business Management Training. Sa naturang pagsasanay, pinalakas ang kaalaman ng mga kalahok sa budgeting, saving, responsible spending, debt management, basic investment principles at simpleng business planning. Layunin nito tulungan ang mga OFW na mas mahusay na pamahalaan ang kanilang pinaghirapang kita, maghanda para sa mga oportunidad sa kabuhayan at makagawa ng tamang desisyon para sa kanilang pamilya. Sa pakikipagtulungan ng DTI Region 12, patuloy na isinusulong ng ahensya ang financial resilience, sustainable livelihoods at pangmatagalang economic stability para sa mga OFW at kanilang pamilya sa buong Soc-Sargen Region. Ayun, yan po yung ating mga balita para sa linggong ito. Asik Benny, baka meron ka mga upcoming events? Sa ngayon po, ang atin pong tinututukan, of course, ay yung mga seminars, mga
engagement natin sa mga OFW Yes. at kanilang pamilya patungkol po dito sa mga anti-trafficking in persons na ginagawa po ng ating bagong cluster, yung licensing and anti-trafficking cluster. At yes, sana magdasal So, see you tayo. next week. Oo, magdasal tayo na tuloy-tuloy na Yes po. itong pagkaroon ng katahimikan sa po. Middle East po. Tama po. Ayun. And hopefully magkita-kita pa tayo sa mga next week episode natin. Sige po.